Grabe mga guys, dahil nga sa tindi ng init ng panahon, may kwento na naman ako sa inyo. Ang plano nga lang sana guys, isang simpleng outing para mag-relax, kumain at magtimpasaw sa dagat. Oo nga, tamang narinig nyo guys, isang magandang spot sa dagat daw, sabi na nagyaya naming bunso. At oo nga guys, maganda nga ang spot twist. Gusto niya bang malaman guys? Tara, panoorin nyo to. Unda, naraman! Umagang-umaga nga pala to ng linggo nangyari guys. Kung mapansin nyo, nakasakay na kami dito sa tricycle ng aming kapatid. Shoutout pala sa may-ari nito. Ang init kasi ng panahon guys, kaya naisipan namin na perpekto ang dagat para mag-refresh. Hapon pa sana to, araw ng Sabado, kaso hindi kumpleto ang lahat. Dahil nga may trabaho pa yung iba, kaya minabuti na lang namin sa linggo na lang ng umaga guys. Oo guys, umagang-umaga nga talaga kami dito umalis. Sabi ko kasi sa kanila na dapat may mauna sa napiling magandang spot daw ni Bunso para rin hindi kami maunahan. Linggo pa naman ang araw na to guys. Kaya siguradong maraming maliligo. At yun na yun guys, dala-dala na nga namin dito ang tent at mga pagkain. 5 nga kami palang nauna dito guys para masigurado ng magandang pwesto. Kasi nga sabi nila, the early bird catches the worm. Ika nga guys. Pero sa kaso namin, sa tingin ko hindi to aplikado. Dito guys, nasa highway na kami. Malapit na kami sa spot na pinagplanuhan namin. Ang spot na pala to guys ay nasa boundary sa west at east Olbuhan. Dito lang din sa municipality namin. Shoutout nga pala sa mga manonood natin dyan. At heto na guys, nakarating na kami sa spot. Tingnan nyo naman ang view. Talagang nakakaakit guys. Sila sa ilalim to ng mga puno. O diba? Napakaganda na nga ng view guys. Sa tingin ko tamang sinasabi ng kapatid ko na maganda talaga ang spot dito. At yun na guys, nagtulong-tulong na nga pala kami ditong iset up ang tent. Trapa lang pala yun guys na tinatalian sa bawat kanto. Just in case na lang din yun guys pag uulan. At yun guys, na-sit up na nga pala namin yung trapal at nilagyan na din namin ng banig para may mahigaan. Hindi lang yun guys, nilagay na din namin pala dito ang mga lamesa at gamit. Talagang handang-handa na. Saya sa pakiramdam guys. Kasi feeling namin, nahanap na namin ang paraiso. At heto na, sa puntong to guys, dumating na nga ang buong tropa. Parang reunion bigla ang nangyari guys. Ganito talaga dapat ang totoong banding. Mas masaya pag marami. Ito naman si Bayaw guys. Napakamot na lang sa mukha dahil sa ganda ng dagat. At ito naman si Pamangkin, busy-busy sa kakapisil sa mukha ni baby. Halatang gigil na magka-baby din. Pagbuhat na lagi maray. At yun guys, sinimulan nga pala namin isugba ang karning natira pa nung fiesta guys. Grabe ang tagal na nun, pero may natira pa. Ito nga pala yung bunso namin. At ito naman isa naming pamangkin. Grabe guys, tumutulo na yung laway ko dito sa sarap. Iya na doy. Lami pa man niya doy. Kuang pa nay. Oh, bun ra mo gini. Oh guys, kasi lamig talaga ng karne ang paligid guys. Tingnan nyo naman. Kaso medyo malakas lang yung hangin. Mukha makapalit sa lain. Mga 10 AM na pala tong oras na to guys. Nagtaka lang ako. Bakit kaya walang naliligo? Linggo kasi guys, kaya expected na maraming maliligo. Parang nasayang patuloy yata yung effort namin pumuntang maaga. Pero anyways, hindi ko na yun pinapansin guys. At yun, sa puntong to guys, minabuti na namin kumain muna bago maligo. Syempre, kainan muna. Alam nyo na, sa Pinoy outing, laging priority ang pagkain. At ito na yung gwapo kong kapatid guys. Nakita nyo na to sa karaang video. Ito naman yung tatay namin guys. Ang nagligwat na mong lahat. Kahit matanda na pero sabay pa rin sa mga gimmick at gala guys. Ganyan kalakas ang aming tatay. At katabay naman niya, ang aming supportive na sister. My father. Hinugdan sa tanan. Hinugdan sa tanan ga. Hindi nga namin nakasama dito ang aming ina guys. Hindi rin kasi siya mahilig maligo ng dagat. Lalo na't hindi siya makomportable sa mahabang lakarin at sa mga mahabang oras na mag-i-standby. Kaya minabuti na lang niyang manatili sa bahay. At yun, pagkatapos kong kumain, excited ako maligo ng dagat guys kasi hindi ako marunong lumangoy. Pero alam nyo ba guys, aking gulat ko na lang, mabato pa lang spot na yun. Kaya pala wala akong nakikitang ibang taong naliligo kahit linggo guys. Hindi na nga pala ako nakapag-video habang naliligo. Baka kasi mahulog lang ito sa tubig. Panay pa naman ang hapak ko sa mga matutulis na bato. Kaya ipapabaya ko na lang sa inyo ang pag-imagine sa mga pangyayari na yun guys. Alam kong sanay na sanay kayo dyan. Dahil nga guys, sanay-sanay rin si tatay sa pagparami sa amin. Still lumangoy. Ayun, sumubok siyang maligo. Pero kitang-kita kong nahihirapan siya at hindi nag-enjoy guys. Panay rin kasi ang ampas ng alon. Kaya hindi rin siya nagtagal. Gusto niya niyang umahon. At dahil nga, hindi siya na-enjoy sa pagligo, ibuhos niya lang daw dito. Kaso ito namang karaoke namin, hindi sumasabay sa awitin. Nawawala na lang bigla. Lowbat na pala guys, mabuti na lang nakapagdala kami ng powerbank. At yun, tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan. At ang highlight nito, ang pamangkin kong kampiyonato sa tawag ng tanggalan.
Kung sa movie guys ay may plot twist, sa amin meron ding spot twist. Akala ko nga epic spot for swimming na ang napili naming lugar. Pero kahit naman dun, epic pa rin ang pagkakataon na yun. Dahil iba kasi ang saya guys kapag kasama ang pamilya. Lalo na't merong pagkain, kantahan at kwentuhan, kumpleto na. Sabi nga nila guys, ang tunay na saya, hindi nasusukat sa perpektong lugar, kundi sa presensya ng pamilyang kayang gawing espesyal kahit anong pagkakataon. At kung natawa ka man o nakarelate sa video to guys, huwag mo na kalimutang mag-like, comment at mag-share. Kaya sa next outing nyo, iwasan nyo na ang spot twist ha. See you on the next vlog. Amping! Para mga nako. Ala Dora. Aduh, aduh, na day.